Sinusuyod na ng Department of Interior and Local Government Unit ang iba't ibang lugar sa bansa na posibleng pinagtataguan ng mga illegal na pogo operation. Mahigpit din ang babala sa mga opisyal ng mga lokal na pamahalaan na magpapa-operate ng pogo sa kanilang mga lugar. Si Ryan Lesigas sa Sentro ng Balita, live. Tama ka dyan, Angelic. Sinimulan na nga ng DILG na suyurin yung mga lugar na may mga ulat na may guerrilla operation ng pogo. Partikular na dyan, Angelic, yung mga subdivisions na may mga reported na mga foreigners na labas-pasok. Ang isa pang estilo na pinapatupad ngayon, Angelic, ng DILG ay kinakailangan na magsumite ng sertifikasyon ang isang local chief executive na nagpapatunay na walang pogo operation sa kanilang lugar buwan-buwan para hindi sila malusutan ng mga illegal na operasyon ng pogo. Tiniyak ng Department of the Interior and Local Government o DILG na mananagot ang mga local chief executive na maglalakas loob na magkanlong at magpa-operate ng pogo sa kanilang lugar. Ayon kay DILG Secretary Junvic Remulla, sinisimulan na nilang suyurin ng mga lugar, partikular na ang mga subdivision na may report ng guerrilla operation ng mga ipinasarang pogo sa bansa. Katunayan, nitong nakaraang linggo lang ay daang-daang hinihinalang pogo workers ang nahuli sa barangay Tambo, Parañaque City na hindi lang illegal na nag-ooperate ng i-scam pa. Sinalakay ito ng mga otoridad matapos makakuha ng impormasyon ang intelligence unit ng BI na may scamming operation sa lugar na ang mga nagiging biktima ay mga nasa ibang bansa. Nag-umpisa na kami last Wednesday, exactly a week ago. Nakahuli kami ng 400. Yeah, it's Parañaque. Sa Parañaque, sa Tambo, Parañaque, sa Pearl Plaza if I'm not mistaken. So nag-umpisa na yun. Ang inuhuli namin ngayon yung mga guerrilla operations sa loob ng mga subdivision. Sa Cavite, may na-investigate kaming 2 subdivision na may reports na parang labas-pasok yung mga foreigners at maraming tao sa isang bahay. So, titignan namin ngayon yan. Kasunod nito ay ipinag-utos din ni Remulla sa lahat ng local chief executives na bantayan at busisiing mabuti ang kanilang lugar upang hindi malusutan ng illegal na pogo operations. Siyempre, habang kaya ng makatakas, susubukan nila yan eh. They will always try. Nature natin yan eh. Diba? They will push and probe hanggang saan nila kaya. Pero kung makita nilang unprofitable na ang enterprise nila sa Pilipinas, aalis yan. Babala ng DILG na pananagutin ang sinumang LGU official na mahuhuling pumapayag na maging pugad ng pogo operations ang kanyang lugar. It's in their interest na matanggal yan eh. Kasi kung may pogo ka, may crime. Yes. Kung may pogo ka, may kidnapping. Kung may pogo ka, may torture. And it will look bad in the local chief executive's portfolio kung mahulihan sila na may pogo doon sa kanila. Nauna nang nagbabala ang BI na kahit ang mga kumpanya posibleng makasuhan at managot sakaling mapatunayan na tinutulungan nila ang mga dayuhan na manatili sa bansa. Bago matapos ang 2024, nang ianunsyo ng DILG na wala ng pogo operations sa bansa. Kasabay ito ng ultimatum na ibinigay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Angelic, sa ngayon marami-rami pa itong mga foreign national na dating pogo workers na hinahanap at minomonitor ng BI dito sa bansa. At ayon sa kanilang datos ay nasa 11,000 foreign workers pa ito na dating nagtatrabaho sa pogo dito sa bansa. Samantala, Angelic, sa kapapasok lamang na balita ay ipinag-utos na ng Philippine National Police ang pag-aresto doon sa 29 mula sa 30 pulis na isinasangkot doon sa planting of evidence at mishandling ng isang high-profile case na may kinalaman yan, Angelic, doon sa mahigit 900 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos na nakuha dyan sa may bahagi ng Tondo, Maynila noong pang October 2022. Ito'y matapos nga na magpalabas na ng warrant of arrest, Angelic, si Honorable Gwen Kalina ng RTC Branch 44 ng National Capital Judicial Region para sa kasong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para mapabilis ang pag-aresto, Angelic, ay pinag-utos na ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kay Police Major General Edgar Alan Ocobo, ang Chief ng Directorial Staff na bumuo ng task force na mangunguna sa pagdampot sa mga ito.
Papatawan na rin ng kasong administratibo ang mga ito para mapanagot at matiyak na maharap sa kaukulang parusa, kabilang na yung pagkakasibak sa serbisyo. Matatanda ang Angelic na mula sa 30 kinasuhan, 2 na ang compulsory retired, 1 ang nagbito sa pwesto at 3 ang optional retired, 2 naman ang na-dismiss sa serbisyo, habang 22 pa yung nananatiling aktibo sa serbisyo na nauna na rin ipinag-utos sa Angelic ni PNP Chief Marbil na isailalim sa restrictive custody. Angelic. Yes, Ryan, yung mga nagretiro ba lusot na sa kaso? Yes, Ryan, tinatanong ko kung yung mga nagretiro ng mga pulis, sila ba ay kailangan pang panagutan o lusot na sila sa kasong ito? Well, Angelic, ang sinasabi dyan ng Philippine National Police ay walang makakalusot doon sa mga kasong posibleng kaharapin ng mga pulis na isinasangkot nga dito sa malaking skandalo na ito. Ang sinasabi ng PNP ay makakalusot sila doon sa kasong administratibo pero hindi yung kasong kriminal na maaring kaharapin ng mga ito. Angelic. Okay, malinaw. Maraming salamat, Ryan Lesiges.